Hello, my dear! My dear Virgo, kung kailan naman talaga ako mag-recording, doon ka naman talaga magtoktogao. My dear Virgo, second half of September 2023, this is from September 16 hanggang sa katapusan general reading. Itong manok na to talaga, kanina, hindi naman kung kailan ako, hello my dear, mapisti. Okay, my dear Virgo, medyo iba yung gagawin natin ngayon. Unahin ko yung oracle card. Kaya natagalan ako mag-start ng recording kasi nag-isip ako kung unahin ko ba yung oracle card, ihuhuli ko yung oracle card. So, iba ang gagawin natin ngayon. Ano sabi ko kanina, unahin natin yung oracle card. Ihuhuli natin yung oracle card ngayon para magiging advice na lang siya. Okay? My dear, first card natin is the Nine of Wands. Okay, lately, medyo iba ang tingin ko sa Nine of Wands. Dati, nung nag-umpisa ako mag-reading, maganda ang tingin ko sa Nine of Wands. Parang completion, parang ilang tulog na lang 10 na, 'di ba? Ilang ano na 10 na, completion na. Pero sa paglabas ng Nine of Wands, parang medyo lost ka dito, my dear. Okay? Posibleng wala ka sa concentration, madali ka ma-distract, yun ang nakukuha ko dito. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Gusto mo ba mag-left? Gusto mo ba mag-right? Okay? Medyo nawawala ka dito. At saka kung makikita mo sa likod, parang galing ka sa maze. Okay? Parang galing ka sa maze. Ganon. Ayan. Okay. Nakalabas ka na sa maze, pero, ayan meron ka na na-overcome dito na challenges on obstacle. And then, eto na naman, para naguguluhan ka na naman kung saan ka mapupunta, okay? So, yun yung first card natin. Next card natin, my dear Virgo. My dear Virgo, second half of September. Okay, meron nag-flip. The page of... No. This is the Knight. The Knight of Pentacles. Okay? Regarding sa usapin ng pinansyal. Okay? Regarding sa usapin ng pinansyal. So, marami sa inyo mga my dear ang medyo naguguluhan kung saan ninyo dadalhin yung pera. Okay? So, posibleng nahihirapan regarding sa usapin ng budget. Posibleng nag-uurong sulong. Gagawin ko to, ganyan, ganon. Regarding sa usapin ng pera, nakararamdaman ko dito yung pag-uurong sulong. Kasi yung Knight of Pentacles, alone, eto lang, maganda to. Kasi sinasabi dito, my dear, na parang nagdadalawang isip ka, and then pinag-isipan mo na mabuti. Kaso nauna yung Nine of Wands eh. So, naguguluhan ka related sa usapin ng financial. Although, alam mo naman yung gagawin mo, pero may pag-aaninlangan. Okay? Alam mo yung gagawin mo, pero may pag-aaninlangan. Okay, next card, my dear Virgo. Next card. Okay. The Eight of Pentacles related sa usapin ng work. Okay? The Eight of Pentacles related sa usapin ng work. Ang kasama niya ay ang the Knight of Cups. Okay? Ayan. So, posibleng nagkakaroon ng problema related sa usapin ng work, sa usapin ng source of income. Okay? This is the Knight of Cups related sa usapin ng offering. Meron kang dalawang knight dito, Knight of Pentacles and the Knight of Cups. Hindi maganda pag nagsama tong dalawang to kasi parang sinasabi dito na okay naman, you are working, talagang nagtatrabaho ka talagang todo kayod ka talaga, pero yung pera na pumapasok tayo, halos lumalabas. Parang ganon, parang pantulong lang. Ang Knight kasi is more on offering. So, ibig sabihin, nag-o-offer ka siguro ng tulong kay ganito, hindi mo matiisi ganito, hindi mo matiisi ganyan. And then, ang nakukuha ko dito na energy, my dear, is parang gusto mo mag-upgrade. Diba? Gusto mo mag-upgrade, kaya natatagalan ka mag-desisyon sa ating Nine of Wands over here kasi posibleng gusto mo mag-upgrade. Para mapagpatuloy mo, my dear, yung nagagawa mong pag-support, pagtulong, di ba? Maibigay mo pa yung mga pangangailangan ng mga tao, which is normally ganun ka naman talaga. Pero parang ang nakukuha ko dito is, kasi sa paglabas ng ating Eight of Pentacles, parang sinasabi mo dito, bigyan niyo po ako ng work pa, bigyan niyo pa ako ng more pa. Kaso parang ang gulo, hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Okay? So, yun ang nakukuha ko dito na energy. Naguguluhan ka related sa pera, nagmamanifest ka pa ng more money or ng additional work para makatulong ka, para makapag-provide ka. Wala nang masama sa pag-provide, my dear. Ilang beses ko na sinasabi sa iyo to. Pero,
Minsan may mga tao, walang masama sa tumutulong. Sa tumatanggap ng tulong, doon tayo nagkakaroon ng problema. Okay? Additional message tayo, my dear. Additional message tayo, the Nine of Wands. Energy ng Nine of Wands. Energy ng Nine of Wands. Ooh! I got a feeling. Dalawa to, my dear. Isang Queen of Cups. Yes, related sa pag-share. Okay? Gusto mo, my dear, may pagpatuloy ko ano yung mga bagay na naumpisahan mo. Pero ang nakukuha ko dito na energy, my dear, is may mga bagay na parang kinakailangan na talagang mag-end. Yung isa nakataob pa. Meron pa mga kinakailangan na mag-end dito, my dear, related sa pagiging attentive mo sa mga tao, 'di ba? Hindi naman dapat all the time lagi ka nandiyan para sa kanila, hindi naman all the time na dapat lagi kang dinadaingan or lagi kang nagbibigay. Yun ang nakukuha ko dito. Kasi honestly, wala namang halong kadamutan yung card mo. Naguguluhan ka lang, my dear. And at the same time, yung pressure kasi nasa'yo. Kasi posibleng hindi naman to may kinalaman sa pagbibigay. Kasi first energy lang yun. Posibleng, my dear, na may mga bagay na gusto kang tapusin. Pero gusto mo matapos siya kaagad. Ibig sabihin, parang minamadali mo talaga siya. Ang problema, wala na talagang ibang source of income. Yun na talaga yun. Kung paano pumapasok yung usapin ng pinansyal, ganun na talaga siya. Kung meron man mga bagay na gusto mong umpisahan na may kinalaman sa usapin ng pinansyal or gusto mo ng additional source of income, kailangan mo talaga siyang umpisahan. 'Di ba? Kailangan ikaw talaga yung mag-start. Hindi siya yung typical na parang iaalok sa'yo ng universe. Sabihin, oh my dear Virgo, eto siya. Ikaw mismo yung mag-uumpisa. Pwede kang magluto ng ulam. Pwede kang magganito, magganyan. Mag-umpisa siya from scratch. Ibig sabihin, mag-umpisa siya sa baba. So, just in case mag-i-start ka ng business sa second half of September, mag-umpisa talaga siya sa baba. No, mararamdaman mo yung minsan wala talagang bumibili, wala talagang ganyan, wala talagang kliyente. But nakukuha ko naman dito yung energy na baka mag-bloom naman din siya someday. Baka, hindi pa sure. But yung flow ng Pentacles, my dear, okay naman siya. Yun nga lang, hindi siya enough para ma-accomplish mo lahat. Yun lang, hindi siya enough para ma-accomplish lahat. So, siguro may acceptance dito, my dear, na may mga bagay na kinakailangan mo na ipagpaliban. Okay, this one, my dear, is the Two of Pentacles. Okay, the Knight of Pentacles. Sabi ko nga sa'yo, my dear, yung energy ng Knight, dito, maganda siya pag mag-isa lang siya kasi ibig sabihin pinag-iisipan mo yung mga bagay-bagay, ibig sabihin alam mo kung saan mangyayari. Maganda tong energy ng Knight. Kasi may Two of Pentacles dito, my dear. Una nakukuha ko is posibleng meron mga problema na papasok na naman ulit. Ibig sabihin nangyari na siya noon or mga monthly na talaga siya, ganun na talaga siya, parang mga bills, ilaw, tubig, ganyan. And then medyo masasyak ka siguro kasi parang ang laki ng bill mo, ang laki ng tubig mo, something like that. Tapos meron pa mga additional na mga gastusan, ganon. Na posibleng hindi naman na sa'yo, posibleng may lalapit sa'yo, posibleng may mga anak, or posibleng merong mga kailangan talaga ng pera. Ayoko magbanggit naman kung ano-ano mga eksena. Okay? But so far, my dear, merong problema, parang monthly na to na ganito, pero nakaka-shock siya this time kasi parang ang laki ng bill ko sa kuryente or something like that. And, yun nga, parang lapitin ka ng mga tao na nanghihingi ng tulong and gusto mo naman tumulong, kaso yun nga lang, wala ka naman maitulong. Okay? Additional cards tayo dito, my dear. Additional cards. Last two cards tayo. The Magician. 'Di ba? And the work energy, the Eight of Pentacles, manifestation. My dear, pwede kang mag-start ng kahit ano. Pero sabi ko nga sa'yo, mag-start ka sa baba. Kung nagmamanifest ka ng negosyo, mag-start ka sa baba. And, siguro kaya ka na-stress, kasi alam mo siguro deep inside your heart na wala naman talagang tutulong sa'yo kung hindi ikaw lang. Ibig sabihin, siguro yung takot mo regarding dito sa usapin ng work and opportunity, additional income, is may kinalaman dun sa mga, siyempre mag-uumpisa ka na naman. Lahat naman ng umpisa, di ba, nakakatamad. First day of class, first day of work, di ba? Parang Lunes lang yan, di ba? Pag Lunes, ay, tamad na tamad ka kasi ito na naman, work na naman. Parang ganun na nakukuha ko dito. Kaya parang naguguluhan ka. Pero sinasabi naman ng card na, kaya mo naman, you can start naman kahit anong business yan, kahit anong career yan. Yun nga lang, talagang dadaan ka talaga sa butas ng karayom. And, mas maganda siguro, my dear, na I think this is going to be the time na rin siguro, my dear,
na makikita mo na rin kung sino talaga yung mga tao na willing na tumulong sa'yo, willing na mag-support sa'yo, hindi yung mahalaga ka lang kasi meron kang naibibigay na pera or meron kang na isusupport, meron kang na i-provide, yun ang nakikita ko dito. But hindi ko kino-close yung opportunity, my dear. Hindi ko kino-close yung energy rather na may kinalaman sa usapin ng pagbubukas ng business and something, okay siya dito. Yun nga lang, mag-i-start talaga siya sa pinakababa, okay? And then medyo magulo talaga yung energy mo, my dear, kasi gusto mo maging gusto mo makatulong talaga, gusto mo nandun ka para sa lahat, okay? So, pangit yung pakinggan, pero parang kang bida-bida. Parang ganon. Okay? Last card tayo, my dear. Oh, 'di ba? Yun ang pinakamaganda eh. Diretsuhan lang tayo. Bida-bida. Kasi gusto mo makatulong sa lahat eh. Okay, we have here the Devil card. Ito yung energy na sinasabi, too much love will kill you. Yung typical na ibinigay mo lahat kasi wala natira sa'yo. Diba? So, mararamdaman mo yun, my dear, sa second half of September na meron ka ditong pagsisisi, nagulo yung isip mo. Hindi naman typical na as in mahirap sa literal na buhay. Yun yung isipan mo lang. So, sobrang maulap. Ganun na nakukuha ko dito. And siguro, ito na rin siguro yung time, my dear, na kailangan mo rin palayain yung ibang mga tinutulungan mo or ganyan. Kasi more on help ang nakukuha ko dito eh. Nagmamanifest ka ng more money because you want to help. Pero darating kasi sa punto ng buhay, my dear, na hindi mo talaga kayang tulungan lahat. Okay? Okay. Oracle. Okay? Trap and stop. Diba? May reason. Kasi ang tagal ko dito nakaupo, my dear. Ang tagal ko dito nakaupo. Kaya sabi ko kanina eh. Ang tagal ko dito nakaupo. Ngayon ka pa talaga nagtok-togao. Kasi iniisip ko talaga kung anong unahin ko. Unahin ko ba yung Oracle? O ihuli ko yung Oracle card? And I finally decided na mahuhuli ang Oracle. Sabi nga dito, trap and stop. My dear, ikaw ang makakapagpabago ng buhay mo. Okay? Ikaw. Kung pakiramdam mo, my dear, natatrap ka sa isang sitwasyon regarding sa mga obligasyon and everything, ikaw ang makakapagpabago niyan, my dear. Stop. Ikaw ang makakapag-stop niya, my dear. Oh, it's the time, my dear. Second half of September, ikaw ang makakapagsabi niya na, tama na. Okay? Magsipagtrabaho na kayo. Hindi ko na kayo susuportahan. Napapagod na ako. Tumanda na lang ako sa kada trabaho. Saka iintindi sa inyo. Binigay ko na sa inyo lahat. Hindi lang pera, pati na rin pang-unawa, pagmamahal, lahat ibinigay ko na. Wala bumalik sa akin. Ganon. Okay, tingnan nga natin yung message ng Hermit. Hindi to kasali. Pero, titingnan natin yung message ng Hermit. Okay, my dear Virgo. Oh, ito. Sabi nga dito, gossiping only hurts more. Backstabbing energy, di ba? Tinulungan mo na, chinichismis ka pa. Gossiping only hurts more. Ito yung typical, normal to sa mga Pilipino, my dear. Normal to sa atin. No? Yung typical na pag merong kailangan sa'yo, ang bango-bango mo. Nako, maski hindi ka maligo, maski pag tinaas mo yung kamay mo ganyan, nangangamoy putok ka. Ang bango-bango mo, may kailangan sa'yo eh. Mangungutang. 'Di ba? Pero pag wala ka nang naibigay, ay nako. Pag wala na nang mapakinabangan sa'yo, kung ano na sinasabi tungkol sa'yo. 'Di ba? O kaya nangungutang sa iyo, hindi mo na pangutang, hindi mo na pautang, nakita kumakain ka sa isang fast food, nakita nagta-travel ka sa ganito ganyan. Sasabihin, "O tingnan mo, di ako pinautang, ganito ganyan, ganito ganon." Bakit? Kasama ka ba sa budget ko? Nagtrabaho ba ako para sa iyo? 'Di ba? 'Yun ang ibig ko sabihin. My dear, ikaw lang makakatigil, ikaw lang makakapagpabago ng sitwasyon mo. Hindi ako, hindi sila, ikaw. Okay? So, wake up call to, my dear. Maganda yung layunin mo, my dear, pero para sa ibang tao, ang gusto lang talaga nila, benefits. Yun lang. Okay? So, my dear, bago pa ako magpa-BP dito, sa sobrang high blood ko sa reading mo, i-close na natin to. My dear, yan ang reading mo para sa yung second half of September 2023. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Click po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear. Maraming salamat po.